Magandang umaga po. Umpisa na natin ang diretsahang pagbabalita. Diretsahang pagtatanong. Walang tigil ang militar sa pagtugi sa iba pang miyembro ng Abu Sayyaf sa Bohol matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang mga ito. Pero ang puwersa ng teroristang grupo sa Sulu tila ayaw pa ring pagapi at namugot pa ng isang sundalo. Utos ni Pangulong Duterte sa militar, lipulin ang mga natitirang Abu Sayyaf sa Bohol. I want them dead kung ibigay sa akin yan ng buhay. Mga bayan ng Clarin at Inabanga sa Bohol, kinordon ng militar para masukol ang 3 pang natitirang ASG member. They have only one firearm left, sabi nila, M16. May wounded ata na kasama. Flyers na may mukha at pangalan ng Abu Sayyaf members, ipinakalat na sa Bohol para agaran silang mahuli. Mga sakay ng isang SUV na tinangkang lagpasan ang isang checkpoint, hinarang at iniimbestigahan kung may kaugnayan sa Abu Sayyaf. Libo-libong residente sa Bohol, inilikas muna para hindi madamay sa bakbakan. Lumikas kami ma'am kasi natatakot kami. Mas mabuti na yung lindol kaysa ganitong atakihin kami ng mga Abu Sayyaf. Abu Sayyaf sub-leader na si Joselito Meloria at 3 pang miyembro ng teroristang grupo napatay sa operasyon noong Sabado. Abu Sayyaf sa Patikul Sulu, namugot naman ang isang sundalo. Militar agad kinundi na ang malabarbarikong pagpatay sa kanilang kabaro. Nang dahil naman sa bakbakan ng militar at ng Maute Group noong weekend, idineklara ang state of calamity sa buong bayan ng